The title of our lesson karon gabi una is The Power of Faith. Ang gahom sa pagtuo. And this is completely based sa ato ang Ebanghelyo ni atong Domingo where we can find in Mark chapter 4 verses 35 to 41. Now I will not read the whole gospel reading, but you already know unsay nahitabo niini. Jesus overcame the storm by His power and ultimately teaching His disciples a very important lesson. Gibuntog ni Kristo ang bagyo or ang unos o nagbilin siya or nagtudlo siya og importante kaayo nga leksyon ngadto sa iyang mga tinun-an. Iyang gipakita kanila o gitudlo niya kanila nga adunay gahom ang ilang pagtuo. Amen? Who among you here tonight believes in the power of faith? Kinsa ninyo diri ang nagtuo nga adunay gahom ang inyong pagtuo? Okay? Amen. Tonight, let us learn together how we can access this power in our faith in Jesus. Atong tun-an karong gabi una kung unsaon nato pagbaton niini nga gahom sa atong pagtuo. Sa atong ebanghelyo datong Domingo, again in Mark chapter 4 verses 35 to 41, gipakita or gitagaan ta ni Kristo og tulo ka praktikal nga mga pamaagi. Okay? 3 practical ways to overcome any storms in our lives aron nga atong mabuntog ang bisan unsa nga bagyo nga moabot sa atong kinabuhi. Number 1, in Mark chapter 4 verse 39a, and Jesus got up. Okay? Atong basahon sa Cebuano. Mark chapter 4 verse 39a. Ug mibangon si Jesus. Okay? Jesus got up. Okay? Nasayra na to nga gikan siya natulog. Og sa dihang gipukaw siya sa iyang mga tinun-an. Tungod kay dili na nila kaya nga sa ilang pamaagi lang or tungod sa ilang grabe nga kahadlok sa unos nga niabot. Ilan ang gipukaw si Kristo og ilang giignan nga, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Nang ingon gignan nila si Kristo nga, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman ta malunod?" Okay? What did Jesus do? Unsay gihimo ni Kristo? He got up. Mibangon siya, mibakod siya. Okay? He did not remain on his sleeping position. Wa siya nagpabilin sa iyang plastar atong panahon na nga, ito yung plastar pagkatulog ba? Okay? Pagpukaw saya, immediately, mibakod siya. Okay? He got up, ready to face the storm. Mibakod siya, aron nga iyang atubangon tong unos, nga ilang gikahadlukan. Ang problema na to usahay, the problem with us sometimes is, if there are problems sa atong kinabuhi, we do not get up. Ang problema nato sa pag naga ni mga moabot nga mga kalisdanan o mga suliran sa atong kinabuhi, di na taga nagbakod. Okay? Di na dayon nga makaingon ta nga gidatugan ta sa problema. Nganong nadatugan man ka? Nga pwede man ka mobangon. Pero ang atong problema, okay, kay naay problema ni abot, di na taganahan. Magpadaog ta ba? Okay? We do not want to get up. Gusto lang ta magpabilin sa atong afraid o sleeping position. Giingon ba Biblia nga, di ba natulog man si Kristo, siyempre naghigda gid siya. Niingon ba siya nga naghigda siya nga hunong bagyo? Wala. Okay? He got up. Okay? Kanang para sa kanato ba kanang gikan ta maghigda, bakod atubangon. Okay? Jesus got up. Aron nga to properly face the storms in our lives, kinahanglan nga dili ta magpadatog niini. Dili ta magpadatog sa atong mga problema. Okay? Amen?
We need to get up. Kinahanglan nga mubakod ta. Okay? Usahay, ang kabug-aton sa problema nga niabot sa atong kinabuhi, mao na ang rason nga nung mubati ta og makaingon ta nga di ta nga natatugan tas problema. Tungod ana ba? Tungod kay bugat kay problema murag di nato ma-handle emotionally, no, physically, spiritually. Okay? Murag tag maluyahan ta ba? And that's the reality of life. Mo na realidad sa kinabuhi. Na ay mga problema gyud nga that are meant to come to you nga wherein bugat gid kay siya. Ug ang goal sa maong problema is dili na ka makabakod again. Okay? Na mga problema nga moabot nga na problems that are meant to come to you to paralyze you. Yeah? Aron nga maparalyze ta, meaning di na ta kalakaw utro, di na ta ganahan mo laom pa utro, di na ta ganahan nga mo fight sa kinabuhi. There are problems like that. But what did Jesus teach His disciples? He got up. Pakod siya. Okay? There was no time nga maghigda-higda. Again ayaw magtuwa ng pwede rin katulgan ang problema. Ayaw no. Ayaw tuwa ng pwedeng tulugan ang problema. Okay? Bakod. Kinahanglan nga imo nang atubangon. Okay? Problems will knock us down. Okay? And sometimes, if we are knocked down, we get lazy. Sahay pag na-knock down na ta sa mga problema, diya mo sulod ang tapol. Tinataganahan. Kontento naman ko. Ingani na ako kinabuhi. Kapoy naman kayo magsigig kuan. Balik-balik naman, problema. Wala may solusyon. No? Say, makontento na ta. Nahimo na tang tapulan. No? Maon naman gini among kinabuhi permi. Sige ra mamigsudan og ginamos buwan. Di na ko ganahan og pangayo pod sa Ginoo kay mao ra man gihapon. Di ba? Tapulan ta. We become spiritually lazy. No? But again, what did Jesus do? He got up, bakod. Ikaduha. Okay? Ikaduha nga gitudlo ni Kristo. Mark chapter 4, the same verse, verse 39b. Okay? And He rebuked the wind. Okay? Sa Cebuano, ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod. Okay? Mark chapter 4 verse 39b. And He rebuked the wind. Jesus did not only get back up. Dili lang siya igo nga nibakod lang. Kundi iyang giatubang. Giatubang. Dili man to si Jesus kanabang murag usahay bitaw kanang kita ba nga murag lutaw bitaw usahay kanang bago pa nakamata kanang nakalit alimukawan ba talak na tabako unsa tapok. Dili man siya ingana si Jesus kundi he was completely sober, no? Dili siya kanang murag hubog ba? Sige dugang iba na isa case ba. Dili siya murag ingana. But aside nga ni bakod siya, giatubang ng problema. Giatubang ng unos. We need to face head-on our problems. Amen? Kinahanglan nga ato gyung atubangon ang atong problema. Di ba? Naay kanang English nga panultihon na nga, you have to face your problem even if your face is the problem. Di ba? Kinahanglan atubangon nimo imong problema bisan pag ang imong naong mao ang problema. Di ba? Say di ta ganag tan-aw sa tong naong ba? Sumni nga naong, ana ba? Sumni nga ilong, ana ba? Sumni akong kilay nga niabot naman diri, ana ba? Sumni nga naong. Puno may sa bugas-bugas, ana ba? But we need to face our problem. Okay? We cannot do anything if our backs are against our problems. Wala tayong mahimo
sa atong mga problema kung atong gitalikdan ang atong mga problema. Do you agree? Wala tayong makabot, wala tayong mahimo. Okay? We will not be able to see what we are fighting if we are facing the enemy with our backs on the front. Wala tayong makita kung nakatalikod ta sa atong mga problema. Di nato makita kung kinsa atong kaaway, di nato mahibal-an kung unsa ang atong problema, kung ato ning talikdan. And sad to say, daghan kayo mga tao karon nga imbes nga muatubang sa problema, mudagan na lang. Di ba? Dagan na lang. Kaya nga naman, madlock. No? Tanawa ng mga batanon. No? Sad to say, labi na sa mga lalaki, makaburos gani, unsay unang hunaw-naon, mangita og kataguanan. Asa dapit pwede mo layas. Layasan ang responsibilidad. Responsibilidad man na, dili man na problema. Okay? Pag naatay mga problema, sahin, no? Pag na mga problema, unsay solusyon sa uban? Maghikog. Nga naman, dili gusto mo atubang sa problema. Gusto mo dagan palayo. Okay? Fear will paralyze us due to our problems. Baldahon kita sa atong kahadlok. Mao nay rason nganong di ta ka atubang sa atong problema kay unhan ta sa atong kahadlok. Agree? Unhan ta sa atong kahadlok. Wa pagari na itabo. Kuyaw-kuyawan na ka. No? Wa pagani nimo masugdi ning butanga. Di nakaganag sugod, kinhadlok na ka. That is fear. Timan fear is the enemy of our faith. Ang kahadlok mao ang kontra sa atong pagtuo. And fear comes from the devil. Fear does not come from God. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Kay wala kita hatagi sa Ginoo, sa Dios og espiritu sa katalaw. Hignay mong tapad, dili katalawan. Diba? Igna otro, dili katalawan sa mga problema. Okay. Diba? Fear. Tungod sa kahadlok. Because of fear, it will make us helpless. Tungod sa kahadlok, mubati ta nga murag wala tay mahimo. Murag walay paglaom. Okay? Fear will make us cowards. Tungod sa kahadlok, mao nang nangahimo tang talawan. Okay? Di ka mag-isog nga muatubang sa imong problema. Di mo mahibalaan kung kaya ba na masulbad o dili. No? Ano man, kay your instinct is to run away. And that is a human instinct. Maunay human instinct natong tanan. Okay? Nga if we can sense danger, the first thing that will come in our minds is to run away. Kapag naaganit tayo mabati nga delikado for us, no? Or something uncomfortable for us, the first thing that our instincts would tell us is, dagan ta palayo. But that is not the will of God. Amen? Dili kabubuton sa Ginoo nga mudagan ta sa atong mga problema. Do you remember Ephesians chapter 6, wherein St. Paul tells the people of Ephesus nga to put on the full armor of God so that we can stand against the devil's schemes.
Isulob kuno ang tibuok armadura nga gihatag sa Ginoo. Okay, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the sword of the Spirit, the word of God, no? The shoes, the shoes of zeal to spread the gospel. Pero one thing is missing. Naay breastplate. Breastplate ba? Sa tubangan, para sa dughan. Father, wala lagi sa likod. Di ba? Do you remember what our bishop would always tell us? Nga, the reason nga nung wala nagbuhat ang Ginoo og armor para sa atong likod, kay because all of us, you and me, are meant to face our problems. You and me are meant to face the enemy. Kinahanglan ato bangon nato atong kaaway. Kay kung mutalikod ta, we are very vulnerable. Dali kita maigo. Okay? Kay magdagan-dagan kas problema. Kwarta, problema sa kwarta, dagan palayo. Daw bigpintikon ka. Igo imong likod. Kinidagan man ka, talikod man ka. Di ba? Manang down nagagiigo ka sa pana sa kwan ba? Pana sa 5-6. Dagan-dagan ka. Igo. Igo. Di na lang pana, bangkaw na lang. Bangkaw ka. Diba? Bangkaw sa loan. Ang ngalan sa bangkaw, loan. Pang, dagan magpalayo. Pang, igo. Mao na nga. Ang ending. Nakaloan na rin kadayon. Sugod ng problema. Tawanan ang problema. Tawa-tawa pa karon. Pero bayad-bayad na lang pagkasunod bulan. Mao na ibot pasabot. Nga dili nato talikdan ang atong problema. Ato bangon nato. No? Naaba mo yung mga na-encounter nga problema sa inyong kinabuhi wherein nidagan mo? Naaba ba? Naaba? Sigurado ko naa. Na mo yung mga problema nga na-encounter na ninyo sa inyong kinabuhi nga nahadlok kayo mo pag-ayo. Wa ninyo giatubang, gidaganan hinoon ninyo. No? Sigurado ko, kay ako pod naasag ko ana. Okay? Ato bangon nato, we have to face it. Og ikatulo nga gitudlo ni Kristo. Mark chapter 4. Again, the same verse, verse 39c. Okay, so naka-ABC ta ha. 39c. He said to the sea, "Peace, be still." Then the wind ceased and it became calm. No? Atong basahon sa Bisaya. Og iyang giignan, hunong, og mihunong ang hangin, og mibanos ang kalinaw. Giignan ni Kristo ang bagyo, hunong. Okay? Again, si Jesus, dili lang igo siya nga nibakod, unya giatubang ang problema. Okay? Wala siya nibakod, din nagatubang sa problema na naghinuktok dito ba? Ang tanawa ay mga, wow, dakuas balod, oy, ano ba? Wow, kusugas hangin, oy. So, wala po ito nagpaka Jack and Rose si Jesus ba? Nga nag-ananas Jesus dito ba? Barag Titanic ba? Oh, lupad-lupad mo. Wala. Sige mo, nibakod, giatubang ang problema, o iyang gisultian. Diba? Iyan ba siya? Hunong. Jesus said something. Okay? Because of what he said, there was peace. Tungod sa iyang gisulti, naanay kalinaw nga niabot. Okay? Gikan sa bagyo, karon kalinaw na. Sabot pasabot. We need to confess the Word of God. Amen? We need to confess the Word of God, especially in the midst of our problems. Okay? Our getting up and facing head-on our problems, sayang ng tanan kung di ta kabalo kung unsay atong angay himuon
taliwala sa problema. Kaya ang uban sa ato, God, ni bakod lagi, ni atubang, pero wa man kabalo sa himuon. Mo na maghinuktok na lang. Magtanga ba? Di ba? Usay nga na beta, di ba? Say magtanga ta ba? Pag natay problema, magtanga ra ta. Sige na to gunaon-naon nga. Sa man oy nganong naman sa di nga problema. Sige ta, marala sige balik-balik og play sa atong una-una. Hangtod nga wa ka kabantay nga gabiin na di ay ba? Kay grabe nimong hinuktok nga. No? Kapila ka inanaon, di kang bali-bali. Hinuktokaan atong problema. Huy, isugid ang pulong sa Ginoo sa imong problema. Amen, wana? Huh? We need to speak God's word. Atong sultian ba? Example, kung masakit mo, sa inyong buhaton. Kung masakit mo, sige lang pamalandong nga, nganong gilantan man ko karon, nganong namo ko sa ospital karon, ang bayro nun na pud ani inigawas, ang maintenance, ang resita ni doktor, di ba? Karelate mo no? Karelate mo, di ba? Kaya nga na to. Ay, wala na tay bugas, no? Wa ko'y pampalit sudan. Wa ko'y pambayad tuition sa akong anak. No? Lisod kay among kinabuhi. Kana ni noon nato sigig isugid. Di na to isugid ang pulong sa Ginoo. Now, question. Kanusa ang last nga higayon nga inyong gisugid ang pulong sa Ginoo or ang saad sa Ginoo batok sa inyong problema? When was the last time that you spoke God's word or His promises sa inyong problema? When was the last time? Mga batanon, when was the last time nagi-confess ninyo ang pulong sa Ginoo sa inyong mga problema? Diba? Kaya nga naman, sama sa akong giingon atong Domingo, kinsay atong kaka-acknowledge perme. Ang yawa, ano man, sige yung tagpamalikas. Sige ratag negatibo. Imbes nga pulong sa Ginoo ato isugid, lahi na hinuon ag gawas atong baba. No? Masakit ta? Ay, utang ina nga sakit. Nganong ako pagyod? Diba? Imbes nga moingon ta nga, Lord, salamat, nag-ingon ka sa imong pulong nga pinaagi sa imong labod, imo na kong giayo. Di ta kasulti ana. Nga naman, ngano ka? Kadi ta ka memorize? Kay wa ta kabalo? Unsa man? Kay unsa man? Di lang taga nagsulti? Or tapulan lang ta? Or di ta mo tuo nga ang atong isugid adunay gahom? Okay? Kung natay grabe nga panginahanglan, when was the last time nga nakaingon mo nga, Ginoo salamat, nag-ingon ka sa imong pulong nga ikaw magsangkap sa tanan nakong mga panginahanglan? Kanus akala sa sultiana or nagsige ninong kag hinuktok kung unsa ka kalisod or sige kag damgo ba nganong natawo masag kong nga pobre oy may panang uban diha kay pagkatao nila sa kalibutan dato na may pag-anak na lang unta ko ni Luciutan, anak na lang ko ni Manny Villar, no? Anak na lang ko ni Bill Gates. Sus, pangandoy pa more. Oh? Pero subok kayo ngano man mas daghan pa kag panahon hinuon magsigig yaw-yaw anang mga butang nga imposible na kaayo na nga mahitabo sa imo kay ngano man mo nataw naman ka may pagdili unta ko dani oy dili unta ni ingani akong apelyido oy may pag nindot ki paminana akong apelyido nga Gates ano ba Gates pwede magsikyo ka ngaron Gates imong apelyido ano ba ay ano man ni oy ano man we need again when was the last time? Okay? There is power in God's word.
na ay gahom diya sa pulong sa Ginoo. Amen? There is power in the Word of God. Bisag mutuo mo og sa dili, kana nga gahom, dili na mausab, dili na mawala. Pero kung mutuo ka, blessed are you. Okay? There is power in God's Word. Dili lang nato makita, tungod kay dili man nato isugid. Dili nato makita ang gahom sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong kay dili nato isugid ang iyang pulong. Okay? And the more that we do not speak or confess the word of God, okay? The more doubt will come in us. The more fear will come in us. Sa hinuon sa sige nimong dili mo sugid sa pulong sa Ginoo panahon sa problema, the more hinuon nga di ka mo tuo. Okay? But if you just try to confess God's word to your problems, makita ninyo nga the word of God is really true. Makita ninyo nga aduna gi gahom ang pulong sa Ginoo og tinuod gyud ni. This is not just a kanabang istorya-istorya lang or chismis-chismis lang, no? But it's really true. Okay? Sometimes also we cannot speak His word or His promises tungod kay wa tay nahibaw-an. Unsa ganito ang giingon sa Ginoo? Ay, unsa ni giingon sa Ginoo about sa kahadlok? No? Colossus 3:9. Ayaw ka mo pumakak. Unsa connection? Di ba? Ngano man, kay wala ta maghimo og effort nga magtuon sa pulong sa Ginoo. When was the last time that you opened your Bible? Or aya lang mo maka-open og Bible kay manguha man mo quote sa Google, no? Bible verse about faith, Bible verse about love, no? A Bible verse about success. Aya pa dayon. Pero when was the last time nga nakapakli mo sa inyong Biblia? Naka-open mo. When was the last time? You know, be honest with yourself. No? Mga estudyante, do you still have time nga magtuon sa pulong sa Ginoo? Or tuan na mo tanan dito nagtuon sa gi-require ni DepEd sa inyo ha? Especially kamo mga ministers. No? Kita nga lang alagad sa Ginoo. We should be the ones first equipped with the Word of God. Dapat kita ang una nga na-equip sa pulong sa Ginoo. Dapat kita ang daghan og magazine rounds sa pulong sa Ginoo. Nga kung unsa na mga problema, pag, I confess, pag mahurot na po, nana po kay extra, reload, pag. Dapat kita ang manguna na, labi na kinangalagad tas Ginoo. Ay kog igna nga hangtod karon, nang dagko na lang ta, dugay na ta diri sa simbahan. Colossus 3:9 lang gyapon ang atong naibaw-an. No? Tay panahon nga magtuon sa pulong sa Ginoo. But ato nang usabon, we have to start, we have to start learning the Word of God. And I tell you, wag gyud mawala sa inyo. Amen? Huwag mawala sa inyo kung magtuon mo sa pulong sa Ginoo. You will gain a lot. No? Daghan ni mo makuha nimo promises of God, mga declarations sa Ginoo nga iyang gisulti. No? But again, dili but pasabot nga daghan kag memory verse na ibalaan. Doesn't mean that you are a man, no, who is well versed in the Word of God. Okay? Dili na but pasabot nga daghan imong na memorize nga mga scriptures, no? Dili na but pasabot nga ginagamit gini mo na tanan. Kaya again, no?
Ang tinuod nga sukdanan ni ana is how you apply those things sa actual nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Okay? Now, let me share with you. Every time I have a need, I will never forget Philippians 4:19. That's the only thing nga akong gina-confess. Okay? Imbis nga ihurot nako ang akong oras nga mabalaka, I spend my time, confessing that word. Di na ako mahibalaan kung kapilan ako nagbalik-balik. It doesn't matter. I don't care. As long as I confess it. And every time I confess it, it gives me peace. Okay? Every time you confess the word of God against your situations in your life, you will have peace. Until nga dili na nimo mabati nga na di kay problema. No? Because ni take over na dayon ang kalinaw sa Ginoo nga dili matugkad sa tao. The peace of God that surpasses all understanding is now taking charge and guarding your heart and your mind. Amen? Dili na ka mabalaka. Okay? Every time I get sick, kung ano yun na, favorite na ko is Isaiah 53:5. Ginoo, pinagay sa imong mga labod, imo kong giayo. Salamat, Lord, imo na kong giayo. Bahalag magkabali-bali na usahay. Usahay tungod kay kanang hawoy na ba? Hawoy na sa basig confess. Ginoo, imong labod, giayo na ko nimo. Shortcut. Sagdi na lang. Ang importante nga pulong sa Ginoo nga akong gi-confess kaysa mahurot akong oras sige. Sa man uy, nga dagan pag buhaton karon, dagan makuguan karon, ako pagyud, ako man, sila na lang unta, labon dagang kay diao mga No. Spend your time in God's word. When you confess the word of God, something happens. Amen? Kung imong isugid ang pulong sa Ginoo, naay ga kahitabo. Di lang nimo makita. Because ang nahitabo is wala dire sa kalibutan. It's in the supernatural realm. It's in God's realm. Okay? Every time you speak God's word, okay? Una sa tanan, the first thing that happens is God hears you. Nakadungog ang Ginoo sa imo. Ikaduha, God moves according to what you spoke. Okay? Mulihok ang Ginoo kung unsa imong gisulti. Kay imong gisulti. Di ba? Okay? God moves what you spoke, okay? And number 3, God will do His work in you. Ang Ginoo mamuhat din sa imuha. Okay? But di ka kaabot anang number 2, number 3 kung wani mo himuang number 1. Unsa ganito? Speak the word of God. Okay? That is why, that's why, in the ministry of exorcism, actually, ang ministry sa exorcism, the ritual itself, the exorcism ritual itself, are all prayers. Okay? Kung naamanggali kanang kumbaga murag tawgo nato nga mura og kanang freestyle moment, kumbaga kanang kaugalingon nga prayer sa exorcist ba or sa deliverance minister, talagsara kay na. But the whole ritual itself are prayers. Okay? And these prayers are based on the word of God. O kini nga mga pag-ampo gikan ni siya sa pulong sa Ginoo. And you might wonder nga nganong epektibo man. Again, when you confess the word of God, something happens. Amen? Something really happens. Okay? Power comes out from God. And it goes to where you have confessed it. Every time you confess the word of God, ang gahom sa Ginoo, okay? The power of God comes out. Mugawas ang gahom sa Ginoo.
ug muadto na didto sa tao, sa sitwasyon, sa lugar kung asa nimo na gisugid. Okay? Timani. Okay? Our gospel reading this Sunday, it talks about the bleeding woman for 12 years. Okay? Ingon siya nga, if I could just touch the hem, ang sid-sid ko no, sa biste ni Ginoong Jesucristo, maulian ko no siya. And when she did that, ug sa iyang gihimo nga mahikap ang sid-sid ni Kristo, ingon ang Bible, power came out from Jesus. Ang gahom kuno miguwa gikan ang Kristo. And Jesus really felt that power came out. Ug nabati gid niya nga naagi gahom nga niguwa gikan sa iya ha. Ug mao tong nihunong siya, nangutana siya nga, kinsay nihikap nako? Ha? Unya, sa kadagan, sa kabaga sa tao nga niya datong panahona, bisag kinsa pwede makahikap ang Ginoong Jesucristo. But Jesus knew that there was a somebody who specifically touched him. Okay? Nga naagid sa kadaga, sa kabaga sa tao, naagi usa ka tawo dadto nga pinasahi gyud. Kay ngano man niguwa ang gahom gikan sa iya. Nganong niguwa man? Because the woman, okay, confessed. Misugid man siya. If I could just touch the hem of his garment, I will be well. Okay? Huna nga, kung na kay problema, you confess the word of God, ana nga problema. Okay? Ayaw na pagduha-duha nga, murag magwa man na unsa. Murag mas gahit pa man siguro ni nga problema Di man matarog. No! The power of God is already working on that particular problem. Ha? Problema ka finances? Lord, you have said in your word that in Haggai 2:8, silver and gold are yours. Philippians 4:19, you will supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Ayaw nagduha-duhai nga, murag wala man. Wa pa man niabot. Dili, niabot na. Kaya mo namang gisugid. Okay? Gisugid na nimo. And something is already going on. Okay? Our naked eyes will not be able to see that. Naninitabo. God is already working. Okay? Matingal na lang ka. Sulbad ang problema. Ano man? Kay gihimo na sa Diyos ang iyang part. Because He promised that He who began the good work in you will be faithful to complete it. Okay? All you have to do is to start, confess. Okay? Isaiah 55:11, unsa giingon? So shall my word which goes out of my mouth, it will not return to me empty or void, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the purpose for which I sent it. Itong basahon sa Cebuano. Isaiah 55:11. This is one of my favorite verses, no? Ang ako mga pulong usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo og mulampos gayod kini. Amen. That's why di ka kaingon nga, Lord, wa may pulos akong sigig tuon og memory verse. Wa may nahitabo. Again unsa giingon ni Prophet Isaiah? Unsa giingon sa Ginoo kang Prophet Isaiah? Ang akong pulong dili mobalik kanako nga kawang. It will not return to me empty. Okay? But it will accomplish to what purpose it has been sent. Apan tumanon niini ang katuyuan kung asa gipadala kini. So kung naa kay example, naa kay problema sa sakit, okay? Nasakit ka or anybody nga imong kaila na sakit, and you confess the word of God,
Anang tawhana, Lord, you have said in your word nga pinagi sa imong mga labod, imo na ning giayo ang akong igsuon, ang akong higala. Okay? The word of God already accomplished its purpose. Gituman na sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang katuyuan kung asa nimo siya gipadala. Kato nga pulong. Kay imo namang gisugid sa iya. Okay? That is why, okay, again, let me remind you, be careful of the words that will come out from your mouth. No? Pagbantay gid mo sa mga pulong nga mugawa sa inyong baba. Proverbs 18 verse 21, it says, life and death are in the power of the tongue. Ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang gahom niini naa sa atong dila. When you speak life, life will come. Ha? Kung magsugid kag kinabuhi, magsugid kag panalangin, muabot ang kinabuhi ug panalangin. But if you speak death, if you speak curse, death and curse will come. Ngano man? Because your words has power. Manang magbantay ta sa atong ipanglitok. That's why, again, let me remind you, kung unsa ka delikado ang cursing. Kana sig panunglo ba? Pagpamalikas. Whether tinuyuan or dili. Be careful. The devil is not fond of making jokes. Ha? Ang yawa, dili interesado nga mag-joke-joke ta. Bisan pag mayon ka nga, joke-joke naman to ako, nga namalikas ko. Joke-joke lagi. Pero wa na, imo nang gitawag. Diba? Mingon ng yawa, what can I do for you? Ha? Mga young people, nabasa niyo ito akong gisend sa group chat sa youth, itong about sa pag-cursing. No? Abi lang ninyo, wala na epekto sa inyo. Abi lang gina ninyo. Okay? Abi ninyo, joke-joke lang, ano ba? Joke-joke. Hoy, ang tao rin madutlag joke, pero ang Ginoo giyawa, di na madutlag joke. Ha? Maganing ingon gani si Kristo, di ba? Ingon ng Ginoo, one of the 10 commandments, you shall not put the name of the Lord your God in vain. Ay, binuangi ang ngalan sa Ginoo. Diba? Nakuyawan ka, in Jesus' name. Don't do that. Ay, binuangi. You only use the name of Jesus with reverence and full understanding kung unsa kagamhanan na nga pangalan. Mao na nga, the devil is really afraid. Huh? In our ministry, pasultion nimo ang possess. I love you, Jesus. I love you, G. G na nakutob, G. See, because even the demons, even the Satan himself cannot stand to speak that name because Satan fully understands how powerful that name is. Sabta niya? And that is why nga when we speak the word of God, dapat aware pud ta kung unsa kagamhanan kining atong gisulti nga pulong towards our problems. Kay kung di pud ta kasabot nga, ingon man to sila nga pag naay problema akong istorya kay kanang fear not for I am with you, says the Lord. Pero wa ka kasabot sa imong gisulti, nag-awat ra ka ba? Wa jud ka kasabot, mo nang dili na mo epekto nga naman. Wa man ka kasabot sa imong panulti nimo. You are clueless. Okay? That's why sa katapusan, no, if we are courageous enough in life, we will literally see God's power work in us. Kung dili lang ta mahadlok, bitaw, makita gid nato in literal ways ang gahom sa Ginoo. The secret to God's power lies in our faith. Actually, ang gahom sa Ginoo, it's very near. Diba? Duol ra kaayo. Asa man? Pero,
Ang pulong sa Ginoo, I think that is in Romans chapter 10, verse 8, nga ang pulong kuno sa Ginoo duol sa atong ngabil. Igo ra isugid. But more importantly, the power of God lies on our faith. It is our faith that pleases God. Remember that. Ang atong pagtuo mo ay makapahimuot sa Ginoo. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Okay? Our faith makes His power move and work in our lives. Ang atong pagtuo maunay magpalihok o magpagpamuhat sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Okay? That's why after Jesus calmed the storm, iya ding gidil ang iyang mga tinun-an. Nganong wa man mo ipagtuo. Kaya kung nakasabot lang ang mga tinun-an bitaw dito, they do not need to wake up Jesus. Sila na. Sila na. Sila ramingon hunong just because of their faith. Pero limot man sila. Mo nang ay mo palimot-limot kaysa gamhanan pang kalimot kaysa atong pagtuo. Develop and have faith. Manang pagbaton o pagtuo. I-develop na inyong pagtuo. Read His Word and apply it in your daily life. Basa sa pulong sa Ginoo. I-apply na sa inyong kinabuhi. Okay? Dagan kitang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ang uban sa inyo siguro diri karon, 1,000 kabuk sitwasyon karon nga inyong gidaladala. Ang uban 500, ang uban 200, ang uban 5, ang uban 1, ang uban kuha na lang 1 down, 999,999,000 more to go. Hangtod nga nagmortogo ginoon. Di ba? Laylay tag kabug-aton sa sitwasyon. Pero unsay ang sikreto ra gid na use your faith. Amen. Wag yoy mawala gid sa inyo ha. I assure you, once you use your faith sa inyong mga problema, sa mga kalisdanan, mga pagsulay, your life will never be the same. Mausab gid mo. Mausab inyong panlantaw. Okay? Use your faith. Gamita inyong pagtuo. And let me tell you, big problems does not require big faith. Ha? Kung dako ay mo problema, wala ni nag-require o dako nga pagtuo. Nga naman, what did Jesus say? Sa gisulti ni Kristo, even if you have faith as little as a mustard seed, you can say to this mountain, be removed and go to the sea. Bisan kuno ang imong pagtuo sama kadako sa liso sa mustasa, makasulti kuno ka niini nga bukid nga adto dito sa dagat. Okay? Father, may man mo father kay mga pare man mo. May man mo mga deacon man mo. May man mo mga brother and sister kay dugay naman mo sa simbahan, nanigulang naman lang mo diri. Kuan na season na inyong pagtuo. Ako baguhan pa man ko diri, pila pa man ko katuig diri. Mga igsoon, your length of stay in the church does not define your faith. Wala dili nakabase diha. Bisan pag ikaw ang pinakabag-o nga membro diri sa simbahan. But if you have faith as little as a mustard seed, anything that will come in your way, you can say to them, be moved and go to the sea. Amen? Amen? Sa kung sa pa na mo abot, you can do that just because of your faith. I hope natin natunan karong gabi na the power of faith. Remember that, the power of our faith. Ayaw ipakatulog inyong faith. Kay tungod kay idol ninyo si Jesus, nagtulog-tulog ra. Ayaw ipakatulog na, gamita na. Faith is like a muscle. The more nga imo nang gamiton, the more po na siya nga magkalig-on. Sama sa body muscle na to ba? Magsige tag workout, mangdagko ning mga muscles na to. Okay? So kung gusto ka nga mudako imong pagtuo, work out your faith. Gamita imong pagtuo. Pag uli sa inyong balay karon, sige, una-unaan ang mga problema karon. Palaban na yung Biblia. Lord, you have said in your word. Okay? Example, problema ka sa imong bana nga labad gid kaayo.
Lord, you have said in your word, husbands, love your wives, just as Christ has loved the church. Okay? Lord, ang akong igsuon, bakakon kaayo. Lord, you have said in your word, in Colossus 3:9b, ayaw pa makak. Lord, salamat, di na mamakak akong pupuan. Just use the word of God. That's my challenge. Do it. I challenge you. Sa karon, June 26. Start tonight until July 26. See what will happen in your life. Sa kabulan lang sa. Confess the word of God. Confess. By July 26, magkita-kita ta otro, and I expect nga dagan mga testimony will come out from you. Amen? Okay, kamo na mismo nakakita sa gahom sa Ginoo just by confessing. Amen mo na. Announcement. Ang kisa